ako doon. Pasok tayo sa loob. Super early for this one. Yeah, I'm just trying to come and check in. Yeah, your appointment is 10 p.m. Yeah, 10 p.m. Yes, Canadian, right? Canadian load? Yes, Yep. Okay. Canadian load. Okay, I'm gonna need from you Okay. date, Okay. the company name, Okay. on the bottom name, signature. Okay. On this one, I need your truck number and where you crossing. Okay. Okay. Alright guys, nalang tanghali. Ang appointment ko rito alas 10 ng gabi. So 12, 13, almost 14 hours. Almost 14 hours ako naghintay. Siyempre sisingilin ko talaga sila ng ng waiting time. Extra box din ito, extra money rin. Ang waiting time ko naman ay $25. 25 time is sabihin na lang natin 12 hours kasi 14 hours. Yeah! Alright guys, good morning. Babalik tayo. Roy Dragger yun, no? Yan. Iwan muna natin si Cortapia dyan. At mag-chichikin ako dun sa pipikapan ko. Buti na lang kamo, mayroon ditong paid na paparkingan. $10 ang bayad. Flat rate $10, 15 minutes to 24 minutes, 10. Ayun, nakalagay dyan, Katulad ng mga to, may mga 10 lang. Okay. Ayan. Truck parking. Pay at the gas station next door, $10 flat rate, 15 minutes to 24 minutes. Paying gas station dyan sa loob yan. Bayad na ako lang. So anyway, lakarin ko na mula dito hanggang dyan sa building na yan. Ang pick up ko alas 10. Hindi ko nakapansin. Alas 10 ng gabi, akala ko mga somewhere around 3. Mali yun. Nakita ko alas 10 pa lang sa gabi. Pero ang oras pa lang ngayon dito, alauna pa lang. Pero subukan kong guys, subukan ko pa rin mag-check in. Malay mo, ready na yung load natin. E di punta na lang ako doon. Pasok tayo sa loob. Super early for this one. Yeah, I'm just trying to come and check in. You know, but yeah, if it's ready. Yeah. Yeah, your appointment is 10 p.m. Yeah, 10 p.m. Yes, Canadian, right? Canadian load? Yes, Yep. Okay. Canadian load. Okay, I'm gonna need from you Okay. date, Okay. the company name, Okay. on the bottom name, signature. Okay. On this one, I need your truck number and where you crossing. Okay. Okay. Alright guys, magandang gabi, nagbabalik tayo. So inabot na tayo ng mag-alas 11 na guys, tingnan. Ayun cellphone ko. Alas 10:54 na. 55 mag-alas 11 na, alas 10 sa pick up ko rito. Inaantay ko yung tawag nung kanina, nag-check-in nga tayo doon. Sabi sa akin tawagan daw nila ako kapag ka-ready na. Alas 10 ang pick up ko ito, alas 10 ng gabi. Ito. Marami na nga ang truck dito na rin nag-aabang din ng kanilang pick up Pero ang plano ko, i-double check ko muna pumunta ron, punta muna ako dun sa loob. Tanungin ko sa kanila kung kumusta, anong status, kasi baka mamaya nawala nila yung papel ko doon, o kaya yung number ng cellphone ko iba na naman na naisulat natin. Make sure lang kasi alas 11 na, ayoko namang nag-aabang dito.
tayo doon. Pupuntahan ko. Maglakad ako. Lapit lang naman yan. Diyan lang oh. Tawid lang ng karsada. Tulad ng ginawa natin kaganina. Tawidin ko lang. Tapos balik-balik tayo rito kung ano sasabihin nila. Kung okay na, pwede na akong pumunta ron. Punta tayo ron. Kung hindi. Matulog ulit ako. Puntahan muna natin. Marami pa. Parang kanina ko pa, parang ito kanina pa to eh. Kanina pa tong alas 2. Marami. Mabagal ang picker nila ngayon ah. Minsan kapag pumupunta ka rito, advance sila eh. Ready na yung load mo eh. Mga 2 to 3 hours pwede ka na nilang kargan eh. Ngayon, ano sila? Kaya tayo sa loob. Hello, I have a pick up for 10. I already give everything here earlier. Okay, yeah, we're running about 8 hours behind right now. I don't have a door for you. What was your trailer number? 1479, sir. I don't have a door for that one yet. Okay. So once we do get a door, we'll give you a call. Let me make sure your number's right. Yeah, but make sure my number is right there. Because I don't want to just keep looking at my phone, you know. Yeah, 204869. So, I only park in there. There's a lot of truck also in that, you know. Okay, then I have to go back to sleep now. Yeah, I'll call you once we're ready to get So you think it's about another 6 hours? More? It's I'm okay. not sure. You're about like fifth in line right now to get a door. Like I said, that we're sitting pretty far behind. So. 3 to 4. Do you have a number here that I can call to check on? Okay. 817. Hold on. Eight one seven 785. Put the 785 first. 785 first. Yeah, 785 first. Okay, hold on. 785 Yep, 817 817 0245. 0245. Okay. Please hold while I try to connect. That one? Yep. Okay. Alright. Alright. Okay. Thank you. Okay guys. Ayan, at least hindi masamang i-double check. Leave. Ano pala sila? Delay pala sila ng 8 oras. Tagal nyo na. But anyway, at least napunta ako rito kasi hindi rin kasi ako makatulog eh. Kasi siyempre inaantay ko yung pick up ko. Ang hirap din kasi yung magpalagay ka ng tulog eh. Tapos biglang magpipick up mo na pala. Diba? At least ngayon ito, naman ang oras, kung abutin pa ako hanggang umaga, abay magbibiling na ako ng waiting time dito. Maniningil na tayo ng waiting time. Okay lang din naman para sa akin. Ngayon, paratag nag-loob ko na talagang wala pa talaga. Balik tayo sa truck, tulog ko muna. Alright guys, so balik tulog tayo. Wala pa. Tulog ko na muna to. Panatag ko muna isip ko para makatulog ako. Ayoko mag-isip muna. Tulog na tayo guys. Alas 11 na. Good morning, babalik tayo. Alas 9 na. Wala. Hindi pa rin kami nalutan. Hindi pa rin nag-red light. Wala na. Mag 12 hours na kaming waiting time dito. Ito, kasama kong torp din to. Yan. At ako ay still green.
Dilig nga sila. Magdamag ko pa lang mula nung nagpark ako dito hanggang ngayon. Hindi ko pala napatay yung truck. Hanggang ngayon. Naka-idle ako kasi grabing init guys. Ang init. Di ka rin makatulog kung hindi ka mag-aircon. Paalis sa akin. Paglalabas ka wala ring hangin kaya minsan di mo na talaga kaya maano rin yung ano, kailangan mo rin talagang mag-aircon kasi hindi ka makatulog eh. Magpapawisan ka na agad eh. Kung may aircon kahit pa paano nag-aircon kang ganyan na makatulog ka na, malakas ka na naman mag-drive. Okay lang sana kung everyday driving naka-aircon ka, matulog ka kasi pagod ka na nun eh. Kahit kunting aircon na lang makakatulog ka na. Ito wala, ilang kahapon pa ako dito eh. But anyway, magantay lang ulit mamaya guys. Magantay ulit lang kung anong mangyayari dito. Text ko nga pala yung aking dispatch na hanggang ngayon wala pa rin. Tapos na yata itong kasama ko. Kasi yung trailer niya naka-ganyan. Bahala na sila dyan. Mag-text muna ako sa dispatch guys. Nakaalis na siya guys. Loaded na pala siya. Baka ito nung ano pa to, nung lang kahapon pa tanghali siguro ito. Kaya ako kagabi alas 10 ako eh. Ay, nakalis na siya. Oh, tine-check na yung aking temperature. Unloadan na siguro tayo. Oh, I mean luludan na. Okay, okay. You gotta stay running. Okay. Oh, alright guys, ayan. Red light na tayo. Ayos. Sa wakas. So, bali 9:45. Oh, mag red light. Ang appointment ko rito alas 10 kagabi, mag 12 hours na. Aba bilang-bilang na tayo ng ano, bilang-bilang na tayo ng wait time. Minimum 10 hours na yan. Kapag tuloy-tuloy pa ito, baka alas 2 pa ito. Pag mahaba-haba na tong waiting time. Alright, pagkatapos ko magkape-kape guys, mamaya-maya konti, magbuhat-buhat ako. May pagkakataon pa, huwag nating sayangin. Para sa healthy natin, para lalo tayong malakas tayo lagi at may layo sa sakit at hindi tayo magkaroon ng mga problema sa mga joint, sa heart. Kasi alam niyo naman, truck driver prone sa cardiovascular disease. Yan. Tapos pag umuwi ka ng bahay, kasama mo pamilya mo, mag-enjoy kayo ng pagkain katulad ng ginagawa ng Lakay Trucker. Nakita nyo naman, maya na lang kami barbecue sa bahay. Puro on barbecue kasi kami guys kaysa sa prito. Kasi pag nagprito ka kasi, prinito mo kasi yung mga pagkain, yung mga karne, ano pa yun, mantika na naman, extra na naman. Kaya mas okay na sa amin yung ihawin. Pero ingat din sa pag-ihaw, kailangan magandang pagkakaluto para di naman tayo magkaroon ng bulate. Yan. Nandun pa rin, ingat ka pa rin, kahit inihaw, kung hindi naman masyadong luto, magkakasakit ka pa rin. Kaya kailangan ayusin mo. Kung prito naman sa sobrang mantika, hindi rin maganda. So pinakadabis siguro dyan, tignan na lang, ayusin na lang. Yan.
Alright, so pangabang lang ako. Ano? Srag. Continuous guys. 1 foot, kailangan ko ng pakurduhan to. So tapos na rin tayo sa wakas mga lude. Adjust ko kasi nasa ano eh. Check natin ang loob. Kunin ko yung ano papel doon. Atin yung papel guys. Artist, nakuha ko na rin yung papel sa wakas. Bug ko si Papa, dala ko pa sa kanila. Mamaya na. 2 araw naman ng biyahe ko. Mamaya paghinto ko mamaya. Tapos send ko sa kanila. Kailangan ko nang mag-drive kasi nung oras na guys eh. Ito oh. Anong oras na ba? 11:35 na ng tanghali. Ang appointment ko rito alas 10 ng gabi. So 12, 13, almost 14 hours. Almost 14 hours ako naghintay. Siyempre sisingilin ko talaga sila ng ano, ng waiting time. Extra box din ito, extra money rin. Ang waiting time pa naman ay $25. 25 time is sabihin na lang natin 12 hours kasi 14 hours eh. Sabihin 13 hours. 11 hours kamo na lang kasi 10 ng gabi, 10 ng umaga is 12. Tapos 11:35 na, so yung 2 oras grace period, so sabihin natin 11 hours minus 2 equals, I mean 13 hours minus 2, 11.5 hours. 11.5 o 11 hours times 25, so 25 yun, so meron akong $275 na waiting time. Iba pa yung bayad nito. So but anyway, tara na guys kasi para makalayo tayo.
Alright guys, ito na tayo sa I-670 St. Louis. Ang mga building dito. Dalawang araw ang biyahe mula rito hanggang Ontario, first drop Montreal. Brampton, Ontario, first drop natin. So nice weather, makulimlim. Parang temperature sa labas 32 degrees, mainit yan. Welcomes Missouri. Use second lane from the left. In 1 mile, keep right toward I-70 East. Alright. Tagal na ako hindi dumaan dito guys. At least wala na akong ibang gagawin ngayon kundi ratratan ng pagmamaneho ko. Nakapag-exercise na rin naman ako. Tamang galaw-galaw lang sa katawan. Hindi ba traffic ngayon ah? Matraffic. Turn right at the traffic light, then take the first left. Turn right, then take the first right. No, nawala na yung Turn ano left ko. on Truman Road South, then Camera you ko. are going the wrong way down the street. Nawala na yung camera ko, hindi na niya mahanap kung saan talaga yung daan. Saan ka magta-turn right dito? Wala ka naman to-turn right. Loko rin, you know. Diretso, magta-turn right ka. Pampalpa ka. Continue on I-670. Alright, east to St. Louis, Missouri. Dalawa yung ruta nito guys eh. Sa ano? Ang ruta nito sa isa rin itong sa Illinois, tapos dito sa Indiana. Ay, hindi na ako dadaan ng Illinois. Minsan matraffic sa Illinois eh, kaya dito na lang. Diretso na lang tayo sa Indiana. Diretso lang natin I-70.
na ako. Tagal. Guys, tuloy-tuloy lang tayo at use the 9-3 rules. Alas 9, alas 3. 9-3 rules driving. Pinuha ko na yung extra gloves ko na nandyan sa loob ng copy hold. Diesel 5.55 guys. Mahal ang crudo. Hindi na talaga bumaba ang crudo. Pataas ng pataas pa kamo. Lugi negosyo. Tapos mag 30 minutes break tayo rito. Tapos isi-send ko sa dispatch ko na yung ano ko, yung aking paperworks diyan para maayos na nila yung pagtawid ko ng border. Bukas tatawid tayo ng border bukas. Okay, just to make sure. Okay. Lagyan ko ang trailer ko. Tapos DEF, voltang flat yan.
galon. 130, 720 something na oh. Okay, bali, ilan to? 1,012. Tama na yung 190 gallon, 1,056. Naman sa reaper ngayon. Reaper naman tayo ngayon. Pultangin natin. Alright guys, mag-move muna ako ng kaunti doon. Tapos ipapadala ko na to sa picture. Pipicturean ko lang naman to, sisend ko sa dispatch ko na. Para sa ganun eh wala na tayong problema. Hindi na ako maaabala pa sa sa pag-send ko sa kanila kasi 30 minutes ko na rin to eh. So nagpakrudo tayo, huminto ko, pakrudo ko, pumapalo na ako ng 18 minutes. So meron pa akong at least 12 minutes. Tapos ilagay ko sarili ko sa on duty, fuel kahit mga 5 minutes. Kumbaga sa hindi mo na kailangang i-on duty yung sarili mo sa fuel ng almost 30 minutes o 15 minutes. Ano kailangan yun. Okay, so papadala natin ito guys. Isintis Manila ito lahat. Ang dami oh, isang makapal. Tara, dito tayo. Okay, so ganda-gandang latag ito. Ito wala akong, hindi ko kailangan to. Ito mga ito. Itong mga ito ang kailangan ko. Apat na delivery eh. Ito ang trabaho ng truck driver guys. Kaya ano pang organizing. Apat na one. Two. Extra pang ano, walang laman. 3
Bari 5 kasi dalawang PO yung isang customer eh. So nasan ka na? Ito yung cellphone ko. Yun. So, dalawang PO yung customer. Isang customer, dalawang PO, kaya kailangan nating ipadala yan guys. So meron kaming apps sa mga baguhan na, sa mga long haul truck driver katulad nito. So ilalagay mo lang dito yung bill of lading yan. So, lilinisin mo yan. Pipicturean natin. Tapos siya nang bahalang mag-crop eh, oh. Crop na lang niya. Nakikita nyo ba? Okay, so add mo lang ulit. Yan. Para matuto kayo sa mga bagong truck driver. Ganito lang. Sa amin sa Torque ito hindi ko lang alam sa iba kung anong klaseng apps ang ginagamit nila. Kasi kumbaga sa kanya iba-iba rin eh. Okay, so kailangan para hindi magkawala-wala, titignan ko na lang kung anong address yung iba dyan. So yan na lahat yan. Tapos ito pa, dito pa to, meron pa dito eh. Ito naman yung custom invoices, declaration of import, yan mga yan guys. Custom, ilang declaration ito eh. So, isa dalawa, ilang custom ito, parang 4 yata na custom at saka 4 din na declaration. Yan. See ito, 4 na custom. 4 na custom yan. Kasi 4 na customer yung dideliveran ko eh. 4 din na declaration. 4 na custom, 4 na declaration para maayos. Picture natin. Siya na nagka-capture eh, hindi ko na kailangan pindutin pa. Basta na sense niya. So ang kailangan nyo lang guys, kapag mag-import kayo ng product mula dito sa Amerika pupuntang Canada is ito, Canada Custom Invoice. Ito, 4 yan, kung ilan yung deliveran nyo. Tapos Canada Custom 4 din. Since 4 din yung dideliveran ko, kailangan tag-4 yan. Ganito lang yung kasimple trabaho ng truck driver guys. Okay, so ano to? Using ko na lang ito. Tapos meron pa ito, bill of lading, custom bill of lading ang tawag dito eh. Ito na lang guys, tapos ipapadala ko na sa kanila. Yan.
Alright guys, meron pa tayong pagkakataon para mag-drive. Meron pang 4 na oras at 20 minutes. Kailangan ko pang magmaneho kahit na mga 3 oras pa. So inabot din ako total ng 40 minutes dito. Break, tapos 10 minutes pa crudo. Please drive to highlighted route. Grabe, init talaga, kaya gusto kong mag-drive pa eh. Kaysa naman matutulog na ako at pagkatapos mag-idle din ako. What's the point? Meron pa naman akong oras eh. Kaya sagarin ko na ngayon para tamang-tama mag-idle man tayo, gabi na. Tapos bukas maliligo tayo. Isang tayo pwedeng maligo. Ma-exit dito. Dito rin ba exit? O sa kabila? Wala naman ako nakitang exit. Ayun, exit na lang natin. Wala nang problema. Oo nga, dito lang, iisa lang pala yung exit guys, dito lang din. Dito naman sa kabila, TA, Travel America. Drive, then take the ramp on the right. Red light. Pala yung Take the sumusunod ramp sa on the atin. right to I-57 North towards Champaign. Kala ko ba naman hindi pulis? Kinatan ko pa naman yan guys. Wala naman akong kasalanan doon. Malalayo pa naman siya eh. Hindi naman siya wala na yung kanyang emergency o yung ano ba tawag doon, yung blinker niya na nasa on pursuit sila, hindi naman naka-on. Parang sabihin mo na lang nasa regular lang sila na nagpapatakbo, nagro-roaming. Alright guys, meron pa tayong 4 hours and 16 minutes driving. Kung makaabot pa tayo kahit mga 3 oras sana dyan na mamanihuin, masaya na ako. Para bukas, nandun na tayo sigurado sa Ontario. Pwede na ako kailangan pa magpatumpik-tumpik, rakratan na itong rakratan. Focus lang para hindi tayo mahuli ng pulis. Saka wala namang ibang huhulihin yung mga pulis na yan. Hindi ka naman nila pahihintuin eh. Mapapahinto ka lang dahil sa speeding or ano,
let's roll. In 1 3/4 miles, keep right to I-70 East. Tatlong oras. Gladys, Petropas. Petropas. Indiana. Sa Going to Indiana. Petro stopping centers on 14,000 West State Road 28, I-69, exit 245 in Gaston. In Keep right to I-70 East. Alright guys, alright guys, alright guys. Alright. Gabi na. Pahinga na tayo guys. Naabot na ako ng 10:30. 10:30. Hindi, wala tayong dagat. So 10:30. So 10:30 tapos 10 hours na sleeper. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:30 gising ko. 8:30 guys ang gising natin. Tayo, sa gabi na. Sinagad ko na yung oras ko. May natitira pang isang oras pero okay na. Tama na. Bukas na lang ulit. Kasi anong oras din naman tayo nung nagsimula ka kanina, alas 12 na eh. Alright guys, I'm tired. So thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. Kita-kita tayo sa susunod vlog natin. Baka bukas andun ako sa Ontario. Tatawid tayo ng Ambassador Bridge border. Alright guys, see you next time. Love you all. Peace out. Bye. Lakai Tracker.